Pambungad na eksena, ipinakilala sa amin ang isang Italyano na hitman na nagngangalang Leon na nakatira sa kapitbahayan ng Little Italy ng New York City. Nagtatrabaho siya sa isang mafia leader na nagngangalang Tony na nagpapatakbo ng retail store ng Supreme Macaroni Company. Sa kasalukuyan, naatasan si Leon sa isang misyon na pigilan ang isang gangster na kilala bilang si Fatty na manghimasok sa teritoryo ni Tony. Sa susunod na eksena, nagpatuloy si Leon upang subaybayan si Fatty sa isang hotel, kung saan pinilit niya ang isang receptionist na abisuhan si Fatty tungkol sa kanyang bisita. Nang maramdaman ang posibleng banta, inaalerto ni Fatty ang kanyang mga alipors, na pagkatapos ay maghintay sa kanya sa labas ng elevator. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, nagpaputok sila, at napagtantong binaril nila ang isa sa kanilang sarili. Kasunod nito, nagkalat ang mga alipors sa paghahanap sa mamamatay tao. Nagkaroon ng kaguluhan, at si Leon, bilang isang profesional na manlalaban, ay sunod-sunod na pinaalis ang mga alipors. Sa kalaunan, kinukulong niya si Fatty sa isang silid at inalis ang natitirang mga alipors. Sa takot, si Fatty ay tumawag sa 911 para sa tulong, ngunit bago siya makapagsalita sa pulis, lumitaw si Leon mula sa mga anino, na humahampas ng kutsilyo sa kanyang lalamunan, na hinihimok si Fatty na ibaba ang tawag. Desperado, nag-alok si Fatty ng malaking halaga para maligtas ang kanyang buhay, ngunit tinanggihan ni Leon ang alok at inutusan siyang tumawag. Sumagot si Tony sa kabilang dulo, na nagbabanta sa kanya na aalis sa lungsod. Alinsunod sa kanyang mga utos, tinitiyak ni Leon na naunawaan ni Fatty ang mensahe, at pagkatapos ay hahayaan siyang umalis. Sa paglaon, bumili si Leon ng ilang mga grocery at bumalik sa kanyang gusali. Habang umaakyat siya sa itaas patungo sa kanyang apartment, nakita niya ang isang malungkot na 12 taong gulang na batang babae na nagngangalang Matilda Lando, na naninigarilyo sa hagdanan. Napansin niyang may pasa sa mukha nito, at itinanong niya kung ano ang nangyari, ngunit nagsinungaling ang babae na nahulog siya sa kanyang bisikleta. Sa totoo lang, nakatira si Matilda kasama ang kanyang hindi gumaganang pamilya sa isang apartment sa ibaba ng bulwagan mula sa Leon, at siya ay madalas na binubugbog ng kanyang mapang-abusong ama. Ang ama ni Matilda ay nagtatrabaho sa mga tiwaling ahente ng DEA na nagbabayad sa kanya para magtago ng cocaine sa kanyang apartment. Noong araw ding yon, ang mga ahente na natuklasan na may nagnanakaw ng cocaine ay kinompropo ang ama ni Matilda sa kanyang apartment. Pinipilit siya ng isa sa mga ahente na nagngangalang Malky na umamin, ngunit iginiit ng ama ni Matilda na inosente siya. Nang makita ito, ang kanilang boss na adik sa droga, tumalikod si Norman at sinisinghot siya. Sinabi niya na naniniwala siya sa kanya, ngunit gayunpaman, inatasan siya na alamin ang salarin bukas ng tanghali. Naulinigan ni Leon ang lahat mula sa kanyang silid, ngunit hindi nakikialam. Kinaumagahan, ginagawa ng pamilya ni Matilda ang kanilang karaniwang pang-araw-araw na gawain. Ang kanyang ama ay nakatulog ng labis, ang kanyang madrasta ay naghahanda para sa trabaho, ang kanyang kapatid na babae sa ama ay nag-ehersisyo habang nanonood isang fitness program, at ang kanyang 4 na taong gulang na kapatid na lalaki ay naglalaro ng kanyang mga laruan. Makalipas ang ilang sandali, nagsasayaw ang mga magulang sa banyo nang tumunog ang kanilang landline. Sinagot ni Matilda ang tawag at nalaman niyang mula ito sa kanyang paaralan. Kung ipagpalagay ang pagkakakilanlan ng kanyang ina, ipinaalam sa kanya ng administrator ng paaralan na 2 linggo nang lumalaktaw si Matilda sa mga klase. Humihingi ang administrator ng paliwanag o nagbabanta ng pagpapatalsik. Bilang tugon, sinabi ni Matilda na siya ay patay na. Sa ibang lugar, sinisimulan ni Leon ang kanyang araw sa kanyang karaniwang routine, pag-ehersisyo at pag-aalaga sa kanyang halaman bago umalis sa kanyang apartment. Pumunta siya sa malapit na teatro para panoorin ang kanyang paboritong klasikong musikal na Gene Kelly. Pagbalik niya, nakita niya si Matilda sa labas ng apartment nito, duguan ang ilong nito. Inalok niya ito ng panyo, at bilang kapalit, nagpasya itong bilhan siya ng gatas. Habang namimili si Matilda, pinasok ni Norman at ng kanyang mga armadong alipores ang kanyang apartment. Kumuha si Norman ng shotgun, at walang awa na binaril ang mga miyembro ng pamilya ni Matilda, simula sa kanyang stepmother at half-sister, bago maabot ang kanyang ama. Sa gitna nito, nagtatago ang kanyang nakababatang kapatid sa ilalim ng kama. Inutusan ni Norman ang kanyang mga tauhan na hanapin sa buong bahay ang ninakaw na cocaine.
Sa panahon ng panandaliang pagkagambala, ginamit ng ama ni Matilda ang pagkakataong ito para abutin ang kanyang shotgun at magpaputok. Sa takot, nagtangka ang maliit na bata na tumakas, ngunit kalunos-lunos na naging biktima ng putukan ng mga gangster. Habang nauubusan ng bala ang ama ni Matilda, sinubukan niyang tumakas, ngunit napatay siya ng baril ni Norman. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Matilda mula sa grocery store, at nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama mula sa labas. Mabilis siyang nag-react, nilampasan niya ang sarili niyang apartment at pinindot ang doorbell ni Leon, nakikiusap na papasukin siya. Bagamat nag-aalangan noong una, binuksan ni Leon ang pinto, at pinapasok siya. Nanatili pa rin si Leon sa may pinto, na may hawak na baril, kumuha ng pag-iingat motibo. Hindi nagtagal, nahanap ng mga gangster ang nakatagong cocaine, pagkatapos ay umalis na sila. Sa resulta ng mga pangyayaring ito, nag-alay si Leon ng pakikiramay sa dalaga. Sinabi ni Matilda na wala siyang pakialam sa kanila, at iniiyakan niya ang kanyang inosenteng kapatid na mahal niya. Dahil sa sakit, sinubukan ni Leon na pasayahin siya sa paraang parang bata. Sa kabutihang palad, gumagana ito habang nagbibigay ito ng ngiti sa kanyang mukha. Nang maglaon, nagtanong si Leon kung mayroon siyang lugar na pupuntahan, kung saan tumugon siya ng negatibo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Matilda ang propesyon ni Leon bilang isang hitman, kaya nakiusap siya sa kanya na alagaan siya at turuan siya ng kanyang mga kasanayan dahil gusto niyang ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang kapatid. Bilang kapalit, iniaalok niya ang kanyang sarili bilang isang kasambahay at guro dahil mukhang hindi marunong magbasa si Leon. Gayunpaman, tinalikuran niya siya at sinabihang matulog. Kinaumagahan, sinabi ni Matilda ang parehong alok, ngunit tumanggi si Leon, iginiit na ang pagiging isang manlalaban ay hindi angkop na trabaho para sa isang babae. Bilang tugon, ginamit ni Matilda ang isa sa kanyang mga baril para barilin ang ilang kalapati, na ikinagulat ni Leon. Sa huli, ang pagkilos na ito ay humihikayat kay Leon, at pumayag siyang sanayin siya. Pagkaraan ng araw na yon, umalis ang dalawa sa apartment at mag-check-in sa isang hotel. Pagdating nila, hiniling ng receptionist kay Leon na punan ang isang form, dahil alam niyang hindi siya marunong bumasa at sumulat, nagboluntaryo si Matilda na gawin ito sa ngalan niya. Simula sa susunod na araw, sinimulan ni Leon ang pagsasanay sa babae. Sa una, tinuturuan niya siya kung paano gumamit ng rifle, na binibigyang diin ang kalamangan nito sa pagpapanatili ng distansya mula sa target. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang bubong, at tinulungan siyang mahanap ang tamang posisyon. Para sa pagsasanay, sinabihan niya siya na tamaan ang sinumang gusto niya dahil ang baril ay kargado lang ng paintball. Kasunod ng kanyang patnubay, si Matilda ay bumaril ng isang jogger, at ang kanyang unang pagtatangka ay naging mabuti. Bilang bahagi ng pagsasanay, itinalaga ni Leon si Matilda ng mga pisikal na ehersisyo, gaya ng crunches, at hinihikayat siyang uminom ng gatas sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Bilang kapalit ng pagsasanay, si Matilda ay nagsasagawa ng mga gawain para kay Leon, naglilinis ng silid, at tinutulungan din siyang matutong magbasa at magsulat. Sa gitna nito, napansin ni Matilda si Leon na labis na nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Bilang resulta, binanggit niya ang pagmamahal niya sa halaman, at tumugon si Leon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na parang matalik niyang kaibigan ito dahil hindi ito nagtatanong at walang ugat, katulad niya. Iminumungkahi ni Matilda na kung talagang pinapahalagahan niya ito, dapat niyang itanim ito sa isang parke, at hayaan itong umunlad. Sa pagdaan ng mga araw, nagsimula silang dalawa na mag-enjoy sa pagsasama ng isa't isa, at kalaunan ay magkaroon ng emotional bond. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang tumingala si Matilda kay Leon, at unti-unting nagkakaroon ng romantikong damdamin para sa kanya. Madalas niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya, kahit na hindi niya ginagantihan. Isang araw, pumunta si Leon upang makipagkita kay Tony, na itinago ang lahat ng perang kinita niya sa paglipas ng mga taon. Dahil si Leon ay hindi marunong bumasa at sumulat, ayaw niyang harapin ito, ngunit ngayon, mukhang kailangan niya ito. Hinala ni Tony na mayroon na siyang babae sa kanyang buhay, kaya pinayuhan niya siyang mag-ingat. Tiniyak pa niya kay Leon na ligtas ang kanyang pera sa kanya, at sinabihan siyang humingi tuwing kailangan niya. Bago umalis, inatasan siya ni Tony ng isang bagong misyon na sinang-ayunan ni Leon. Samantala, sa hotel, nakipag-usap si Matilda sa receptionist, at sinabing hindi si Leon ang kanyang ama kundi ang kanyang kasintahan, na ikinagulat ng lalaki.
Kinabukasan, umalis si Leon para sa kanyang misyon, habang si Matilda ay bumalik sa kanyang apartment na ngayon ay pinaghihigpitan. Gayunpaman, pumapasok siya sa loob at kinokolekta ang ilan sa kanyang mga gamit. Nakukuha rin niya ang isang bultong pera na itinago ng kanyang ama sa isang lihim na lugar. Noon lang, may narinig siyang pumasok sa apartment, kaya mabilis siyang nagtago. Ito pala ay si Norman at dalawang senior detective. Tinanong ng mga tiktik si Norman tungkol sa insidente at nagkunwaring pagtatanggol siya sa sarili. Pagkatapos ng maikling talakayan, umalis ang mga detective at sinundan ni Matilda si Norman sa isang taxi. Hindi nagtagal bago niya matuklasan na si Norman ay isang ahente ng DEA. Kinabukasan, si Matilda ay nanonood ng mga cartoons nang bumalik si Leon na may dugong tumutulo mula sa kanyang braso. Bago siya maligo, kumatok ang receptionist sa pinto at itinataboy sila palabas ng hotel. Kasunod nito, nag-check ang dalawa sa isa pang hotel kung saan naliligo si Leon at tinatahi ang sugat sa dibdib. Pagkatapos, inalok siya ni Matilda ng bulto ng pera at hiniling kay Leon na patayin ang mga pumatay sa kanyang kapatid. Gayunpaman, tumanggi si Leon na kunin ang trabaho at hindi rin siya pinapayagang gawin ito. Iginiit na hindi maganda ang paghihiganti. Ipinaliwanag niya na hindi na mababawi ang buhay pagkatapos gumawa ng pagpatay ang isa. Sa pagtatangkang ipahayag ang kanyang punto, nagmungkahi si Matilda ng isang laro ng Russian roulette na may kondisyon na kung siya ay mananalo, magagawa niya ang pagkilos. Sinabi ni Leon na matatalo siya dahil narinig na niya ang pag-ikot ng baril. Sa kabila nito, nagpatuloy ang batang babae upang hilahin ang gatilyo, ngunit nagawa ni Leon na itulak palayo ang pistola sa huling sandali. Pagkatapos ng insidenteng ito, dinala ni Leon si Matilda kay Tony at hiniling sa pinuno ng mafia na kunin siya. Malinaw na nag-aalangan si Tony dahil bata pa lang siya, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Leon na bigyan siya ng pagkakataon. Kasunod nito, dinala ni Leon si Matilda sa kanilang unang misyon. Lumapit sila sa silid ng target at kinumbinsi ni Matilda ang lalaki na buksan ang pinto. Kapag nabuksan na ng lalaki ang pinto, sinira ni Leon ang kadena at pumasok. Pagkatapos ng masusing paghahanap, inutusan ni Leon ang lalaki na tumayo. Tinuruan niya si Matilda ng tamang layunin at hinayaan siyang barilin ang lalaki gamit ang mga paintball. Pagkatapos ng maikling pagsasanay, binaril ni Leon ang lalaki bago umalis. Mula sa araw na iyon, nagtutulungan sina Leon at Matilda at sinusunod ang parehong diskarte para alisin ang ilang target ng sunod-sunod. Gayunpaman, sa isang punto, narinig ni Leon ang isang target na naghahanda ng baril sa loob, kaya mabilis niyang hinila si Matilda para takpan upang maiwasan ang posibleng pinsala. Sinabi niya sa kanya na dapat silang gumamit ng granada sa pinakamasamang kaso. Pagkatapos ay itinapon niya ang granada sa loob, pinasabog ang apartment. Isang araw, pumunta si Leon kay Tony at mukhang kinakabahan siya sa unang pagkakataon. Sinabihan niya si Tony na ibigay ang lahat ng pera niya kay Matilda kung may mangyari sa kanya balang araw. Sumasang-ayon si Tony at sinabing maaasahan niya siya. Nang maglaon, naghahanda si Leon para sa kanyang susunod na misyon, ngunit nagpasya siyang mag-isa sa pagkakataong ito dahil malaki ito. Habang wala siya, nananatili si Matilda sa bahay, nag-aalaga ng halaman, nanonood ng telebisyon, at nag-iisip ng paghihiganti. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang isagawa ang kanyang mapaghiganting misyon ng nakapag-iisa. Kasunod nito, pinunan niya ang isang bag ng mga baril mula sa koleksyon ni Leon at nagtakdang patayin si Norman. Nabluff siya sa opisina ng DEA sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang delivery girl at dahan-dahang pumunta sa banyo ng mga lalaki. Doon, siya ay tinambangan ni Norman na nag-utos sa kanya na ilagay ang bag. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang nagpadala kung saan iginiit nito na siya ay kumikilos ng mag-isa upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isa sa mga alipores ni Norman na nagdadala ng nakakaligalig na balita tungkol sa kanyang kaibigan, ang pagkamatay ni Malky. Lumalabas na si Leon ang pumatay sa kanya. Nabalisa sa paghahayag na ito, inutusan ni Norman ang kanyang tao na dalhin si Matilda sa kanyang opisina pansamantala. Nang bumalik si Leon sa kanyang apartment, nakahanap siya ng isang tala mula kay Matilda na nagbabanggit ng kanyang mga intensyon. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagmamadali siyang pumunta sa tanggapan ng DEA at iniligtas si Matilda, napatay ang dalawa pang tauhan ni Norman sa proseso.
Noong gabi ring yon, sinubukan ni Matilda na akitin si Leon, ngunit tinanggihan niya ang mga pangunguna nito. Sa halip, ibinahagi niya ang sarili niyang kwento kung paano siya naging hitman. Sa edad na 18 sa Italy, umibig si Leon sa isang batang babae mula sa mayamang pamilya, ngunit mahirap ang kanyang pamilya. Nagplano ang dalawa na tumakas, ngunit nadiskubre sila ng ama ng babae at pinatay siya dahil sa galit. Pinatay ni Leon ang ama bilang paghihiganti at tumakas sa New York, kung saan nakilala niya si Tony at nagsimulang magtrabaho para sa kanya. Sa gabi, binisita ni Norman at ng kanyang mga tauhan si Tony. Ipinahayag niya ang kanyang galit bilang isang Italian hitman ay naging roge at pinapatay ang kanyang mga tauhan. Gusto niyang makilala ang hitman at tinanong si Tony tungkol sa kanyang kinaroroonan. Si Tony, na nahuli ang kanyang pamilya, ay nagsiwalat ng lokasyon. Kinaumagahan, babalik si Matilda mula sa grocery store nang makuha siya ng NYPD SU team na ipinadala ni Norman. Hinuhostage nila siya at tinanong siya kung may anumang code para makalusot sa apartment ni Leon. Bilang tugon, binigay sa kanila ni Matilda ang maling code. Kapag ginamit ng mga opisyal ang maling code na ito para kumatok sa pinto ng apartment, nagiging alerto si Leon. Pumasok ang mga armadong opisyal sa apartment, ngunit wala silang nakitang tao sa loob. Si Leon, na nagtatago sa itaas mismo ng pasukan, isinara ang pinto at pinatay sila. Nang malaman ito, nagpatawag si Norman ng karagdagang backup at pinalibutan ang buong gusali. Sa kabila ng napakaraming pagkakataon, patuloy na binababa ni Leon ang mga opisyal. Sa kalaunan, nagawa niyang kunin ang isang opisyal bilang hostage at pinalaya si Matilda mula sa kanilang pagkakadakip. Habang pabalik-balik sila sa apartment, gumawa si Leon ng mabilis na ruta ng pagtakas para kay Matilda sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang butas sa isang air shaft. Noong una ay tumangging umalis si Matilda nang wala siya, ngunit tiniyak niya itong makipagkita sa kanya sa lugar ni Tony sa loob ng isang oras. Sa wakas ay ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya bago siya pinakawalan. Makalipas ang ilang sandali, pinasabog ng ESU team ang apartment bago pumasok. Sa sumunod na kaguluhan, itinago ni Leon ang kanyang sarili bilang isang nasugatang opisyal ng ESU at lumabas ng apartment. Hindi siya napapansin ng lahat maliban kay Norman. Habang papalabas si Leon sa lobby ng hotel, sinundan siya ni Norman at pinagbabaril siya mula sa likuran. Sa kasamaang palad, ito ay nagpapatunay na nakamamatay. Sa kanyang huling hininga, pinindot ni Leon ang isang grenade pin sa palad ni Norman, na sinasabing ito ay mula kay Matilda. Binuksan ni Norman ang vest ni Leon para lang makakita ng kumpol ng mga granada, na agad na sumabog, na ikinamatay niya. Kasunod nito, pumunta si Matilda kay Tony at sinubukan kumbinsihin itong kunin siya bilang isang mamamatay tao. Gayunpaman, ang huli ay tuwirang tumanggi na kumuha ng 12 taong gulang na batang babae. Gaya ng ipinangako kay Leon, ibinibigay ni Tony sa kanya ang US dollars 100 bilang allowance at pinabalik siya sa paaralan. Sa kabutihang palad, muling tinanggap siya ng punong guro pagkatapos ibunyag ni Matilda ang nangyari. Sa huling eksena, naglakad si Matilda papunta sa isang bukid malapit sa paaralan at itinanim ang pinakamamahal na houseplant ni Leon na nagpapahintulot na malayang lumaki ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.